Eto mga ka-RSP Joshua, naranasan nyo na ba yung hindi ka makatulog dahil yung katabi mo ay malakas humilik? No? So, pamilyar na ba yung problemang yan? Pero teka, normal pa talaga yung paghilik? Kailan ito nagiging senyales ng mas seryosong kondisyon? At kaugnay nga niyan, Audrey, mga ka-RSP, ng Ear and Nose and Throat Consciousness Week, pag-usapan natin ang mga posibleng dahilan at epekto ng labis na paghilik. Live via Zoom kasama natin si Dr. Rene Louis Gutierrez, Fellow of the Philippine Society of Otolaryngology, ENT Head and Neck Specialist at Chief Health Program Officer. Good morning, Doc. Welcome back, Doc. Good morning. Yes, good morning Joshua and Audrey, no? Sana nakatulog kayo ng maayos, ha? Okay naman, Doc. Doc, simulan natin. Normal ba na humilik ang isang tao pag natutulog? Oo, alam mo Joshua, itong paghihilig, kaya nangyayari ito. Nagkakaroon kasi ng pagkipot, no? Habang natutulog tayo, nagkakaroon ng pagkipot dito sa daanan ng hangin. Kapag tayo ay nag-inhale, exhale, no? Para huminga. Dahil kapag tayo po ay natutulog, nagre-relax kasi itong mga muscles natin, lalo na yung soft tissues dito sa ating oropharyngeal area, o yung lalo yan ng hangin, yung magsisimula din sa may soft palate, ano? Kasama na yung mga dito, yung mga tonsils, and syempre yung pinaka-base ng tongue, nagpo-fall back siya doon sa likod, kaya nagiging sanhi ito ng pagkipot at nagdudulot ng paghilik. Okay, Doc, kailan po nagiging delikado ang paghilik? Totoo po ba yung simpleng hilik lang ay pwedeng maging senyales ng mas seryosong kondisyon? Audrey, itong paghihilig kasi ay pwede nga magdulot ng tinatawag na sleep apnea. Alam mo yung parang hindi ka makahinga, no, sa loob ng mga 10 segundo at higit pa dito. At ito nga ay minsan magdudulot ito ng mga sudden death syndrome, yung mga cardiac problems. Pwede rito magdulot ng kidney problems and hypertension. Kaya naman kailangan talaga kapag nagkakaroon ng mga ganitong simptomas, no, sa pagtulog, ay magpasuri na agad sa doktor. Doc, yes, parang situational kasi katulad ko, minsan pagka hindi naman sobrang pagod, hindi naman daw ako naghihilik according to sa asawa ko. Pero pagka sobrang pagod minsan, ayun, medyo malakas yung pag-snore, yung paghilik. Tama ba yon? Tama yun, Joshua, kasi kapag sobrang pagod, nagkakaroon ng smooth muscle relaxation, no, dito sa may likod ng lalamunan natin, at ito yung nagdudulot ng pagkipot ng daanan ng hangin. Kaya nga yung mga from duty, yung mga galing sa trabaho, ay mapapansin mo talaga namang sobrang paghihilik nila pag sila po ay natutulog. Well, meron bang kaibahan sa paghilik ng lalaki at babae? Kasi napansin ko, tayo daw mga lalaki, mas malakas tayong humilik. Yun nga napansin ko. Pero yung sa mga babae, parang ilan lang yung nakita kong umihilik. Meron po bang ganon? Or Tama. Yes, tama yan, Audrey, no? Sa pag-aaral, sa pagsusuri, ay napag-alaman na ang mga kalalakihan ay 45 to 50% no, na naghihilik kumpara sa mga babae na mga around 25 to 30% lang ang occurrence rate nila. Ganun din naman kapag sinabi nating yung alam mo yung kung gaano tayo ka-fit, kapag mga matataba, no, yung mga maraming fatty tissue, ay mas naghihilik sila kaysa doon sa mga slim na mga pasyente natin. At kung pag-uusapan naman ay edad, ay mas naghihilik ang mga may edad, mga geriatric patients natin kumpara sa mga kabataan. Alright. Doc, ito po bang paghilik ay meron ding epekto sa ears, nose, at throat health ng isang tao? Yes, so alam mo itong oropharyngeal area ay diyan nagmi-meet yung yung tenga, ilong, lalamunan natin. Sa tenga, kapag may paghihilik, minsan associated dito sa mga eustachian tube dysfunction, nagkakaroon ng problema sa middle ear. Sa ilong, alam mo, ang pinaka-common dyan, allergic rhinitis kapag meron kang allergy, or minsan na septal deviation, pagbabara sa ilong, mga turbinate hypertrophy. Sa lalamunan, maliban sa adenoids, no, sa ilong, meron din tayo kasing tonsillar hypertrophy dito sa ating lalamunan, kung kaya't ito ay isa sa mga sanhi ng pagkipot nito. Doc, may kaugnayan ba yung paninigarilyo at kapag nakainom ng alak sa paghilik? Tama, Audrey. Alam mo, tulad nung
sa alak at paninigarilyo na yan, nagkakaroon kasi ng relaxation pa rin itong mga smooth muscle fibers natin. Kung kaya't naman nagkakaroon ng pagkipot dito sa airway inlet, no? And ito yung nagkukos ng vibratory mechanism dito sa mga soft tissue na to, kaya nagigilig ang isang tao. Halimbawa, Doc, yung katabi ko matulog o kaya ako, nakakagambala na dun sa kasama ko sa kama na siyempre malakas yung hilik ko. Tatlo kayo, gano'n? Hindi. Ah, Pwede naman, pagka-camping. Okay. Pero hindi. Doc, paano yun pagka, halimbawa, nakakagambala na yung katabi mo, yung kasama mo matulog, meron bang pwedeng gawin para maiwasan o mabawasan yung paghilik? Kasi parang may mga sinasabi, baguhin yung posisyon sa pagtulog. Itaas yung ulo, itagilid. Meron bang pwedeng gawin dito? At kung talagang hindi na magawa ng paraan, ano yung pwedeng first aid? Ganyan. Tama yan, Joshua. Maliban sa paglipat ng posisyon, ay yung side-lying position, mas maganda kaysa yung nakahilatay, naka-supine position. No? So karamihan ng mga pasyente natin, side-lying sila, nasa isang side. At syempre kapag nasabi ko, pag overweight, kailangan kung mga obese, no? Kailangan mag-reduce sila. And meron tayong mga pwedeng gawin, like mga pagsusuot ng mga oral appliance, no? Para para lumuwag yung daanan ng hangin. Ako. Iba pa yon, yung CPAP, yung continuous passive airway pressure, yung nagbubuga ng hangin para bumuka yung ating airway. At minsan naman kung talaga ng mga saradong-sarado or makipot yung daanan, ay pwedeng gawin itong surgical mga interventions natin for cases, no, if indicated. Yan, kasi yung inabutan kong paraan dyan, ginigising mo na eh. Of course, minsan mag-aalala ka dahil medyo malakas, parang Nahihirapan, parang nahihirapan hindi na huminga. normal, ano? Totoo. So ginigising, pero yun pala may mga iba pang mga alternatives. Ayun. Well, maraming salamat po, Dr. Louie Gutierrez. Ayan, maraming Sa inyong salamat po oras. sa lahat ng Yes, impormasyon. maraming salamat Doc. sa inyo. Thank you so much.